Tara, samahan niyo ako sa biyahe namin. Papunta kami ngayon sa Medalitiwan Resort sa Mimayhay, Laguna. Sumunod nga lang pala kami sa ate ko kasi nandun sila ngayon. Dapat nga hindi na ako makakasama kasi nga 9 AM na ako nagising. Kasi ang take off nila is 5 AM. So kaya naman yung nanay ko galit na galit sa akin kasi nga hindi siya nakasama. Kaya naman para mawala yung pagka-bad trip ng aking inay ay sumunod kami dito kahit tanghaling tapat na kasi nga mabilis na mga biyahe dito. 2 hours na mahigit ang biyahe dito. So kaya habulin. At linggo naman ngayon wala naman traffic. So yun nga sinanay yung kasama ko dyan ng backride ko. First time ko nga lang din pala to makapag nature trip at maging OBR ang aking nanay. Kaya naman pagdating namin sa Mimayhay na signage ay hindi na pinalapas ang pagkakataon at selfie na nga kami dito ng aking nanay kasi nga minsan. At andito na nga tayo guys sa Medalitiwan Resort. 2 hours nga mahigit ang biyahe natin and dito na tayo sa resort. Nakarating tayo dito mga past 1 na. Ito nga pala yung mga rates nila guys. Tapos pumasok ako sa loob kasi nga hinahanap ko yung ate ko at yung iba namin kasama. Napakalawak nga pala nito guys at napakaraming cottage dito. At fast forward nga tayo guys, nakita ko na nga sila kaya naman pagkakain namin ay bumaba na ulit kami para maligo dito at magbabad kasi nga ilang oras na lang aming mag-stay dito. So ito nga pala yung pamangkin ko na si Jedong. Shoutout nga pala kay Boss Jedong, wala nang ngipin. Habang inaantay nga namin ng aming inay na mag-change outfit ay nakakata kami ng kakaibang sasakyan dito. Ito nga yung napakalupit namin yung sasakyan na Tesla. Kaya mo napatigil kami, kaya naman binidyohan na rin namin kasi nga minsan lang yung makakala ng ganitong sasakyan yung Tesla na ito. Pati nga yung pamangkin kong bata ay napatigil dito kasi nga akala niya ano to, Cybertruck. Kasi nga Tesla. Eh kasi nung mahilig na nilaro yun sa may Roblox. Ito nga pala yung likod niya guys, napakalupit talaga, napakagwapo ng Tesla na yan. Pagkatapos nga, bumaba na kami para makapagligo na at mapicture na ako itong aking kangkong crackers dito sa may pools kasi nga para ma-promote ko nga itong aking produkto para mas maraming umorder. Kaya naman ko na nakaka-upload ng video nito. PM mo na nga ako, tumorder ka sa akin ng crackers ko. No? At hindi nga pala muna ako mag-voice over sa part ito guys para mas ma-feel nyo yung nature trip natin.
Yan nga pala yung nanay ko guys, sinutuntua yan kasi nga hindi siya nakaligo sa ganyang falls kaya para siyang bata na nakawala sa bahay. Pero bad trip na yan kanina kasi nga akala niya hindi tayo makakahabol dito sa resort. So yan guys, dito nga lilipat tayo ng pwesto kasi nga meron tayong magandang pwesto sa may bandang gitna. Kaya lilipat tayo ng pwesto doon sa may falls din siya na maliit lang. Maglakad-lakad muna tayo sa may batuhan na to guys para ma-enjoy din natin yung view ng ating nature trip. Tapos nadulas no? Oh shit. At dito na nga tayo pupwesto sa may bandang gitna na to. Dahil dito mas okay yung falls dito. Nakakatuwa nga lang din palang isipin na nakahabol kami, nakamakapag-outing bago matapos itong buwan ng Abril at bago matapos ng summer o ang init ng panahon. Dahil ang mini natin sa hindi ay sadya talagang nakakapag-refreshing o nakakapag-unwind tayo kapag nakakapag-outing tayo, no? Lalo na kasama ang ating pamilya at nababawasan yung problema na naiisip natin at nang sige na nakakapag-isip tayo ng mas maayos. At kung papipiliin niya ako kung dagat ba o itong ilog, mas gusto ko nga sa ilog kasi nga hindi maalat yung tubig dito tsaka malamig pa guys. At feel na feel mo yung nature kasi nga maraming puno dito. Tapos tugdag pa natin yung mga falls na ganyan, no? So talagang napaka-relaxing yung mga ganyang falls natin. Lalalim pa. Dito nga pala kami napatagal ng tambay kasi nga napaka-refreshing ng tubig dito at napakaganda ng view. At syempre ang ganda rin ng pagkakabagsak ng tubig sa amin, which is napakalamig. Kaya naman pati yung mga katabi namin napoposing na sa camera. Tapos may ganyan boat ng lumingon.
Dito nga umahon na kami kasi nga alas 4 na ng hapon. So cut off na namin kasi maliligo pa kami, magbabanlaw pa kami. At syempre inaarawan na kami dyan kaya naman umalis na rin kami. Mataas na yung sikat na araw kada alas 4 na dyan guys. Pero napaka-solid talaga ng pwesto rito, napakaganda ng place na to ng Dalitiwan Resort. Tinan naman napakaganda ng video yan guys. Mabato, mapuno, tapos yung tubig ang ganda ng kulay oh. Tinan mo yan, diba? Tapos ganyang oras hindi na siya polluted di tulad pag umaga at tatanghali, polluted masyado. Kasi nga yung iba maaga nagsisiuwian at yung iba may mga panggabi o yung mga mag-overnight na mga dumarating pa. Kitang kita nga ang saya kay Inay na para bang si Mami din kung kumaway. Pabalik na nga kami sa cottage namin at daanan namin tong pool na to. Dito nga pala yung pool na mahaba na pwedeng mag-swimming pool yung mga bata. Medyo mababaw nga lang pala dyan guys. Swimming pool na running water. Ayun yung mga bumabagsak doon sa kabila kanina na falls. Doon nabagsak yan. So napakalawak din guys. Oh. Napakalaking swimming pool nun. Dito nga pala yung cottage namin guys. May parang tenement yung cottage. So sa 700 yung cottage dyan. Kasi nga kanina daw ay fully loaded sa baba sa ibang side ng pool tsaka riverside as per kay Bayaw. So kaya naman dyan sila pumamesa sa may second floor. Sila nga pala yung mga kasama natin guys, ang ating pamilya at ang kaibigan ng ating pamangkin. So, tayo nga pala ay pauwi na, hindi pala tayo pauwi. Papunta pala tayo guys sa bahay ng binan ng ating Bayaw kasi nga doon tayo mag-staycation, doon tayo babanlaw. Doon ang babanlaw sa bahay. Paglabas nga namin dito pala ay may parang falls pa rin dito sa may bandang entrance ng Dalatiwan. Nakita nga lang ako kasi nga parang mini falls siya. Dito nga rin pala yung malawak na parking nilagay sa unahan. Pagka puno na sa baba pwede kayo magpark dito sa may taas. So yun, out na kami dito sa may Dalatiwan Resort. First time ko nga rin napuntahan to pero napaka-solid kahit sasaglit lang ako nakarating dito. Napaka-solid ang experience ko dito guys. And we're here na nga sa bahay ng binan ni ate. Dito nga lang pala sa may bayan ng Mahi ay malapit lang. Siguro mga 5 minutes away lang doon sa Dalitiwan. Kaya naman dito na kami tumigil, nagbanlaw ng merienda. Nagpatuloy na aming kasiyahan. At dito nga pinatikim nga kami ni tatay ng lambanog na kakaibang lambanog to, grabe. Yung tinikman ko to, tignan yung reaction ko dyan guys. Kami buko. Natin. Di ba walang hamo mo ka partida mga nginom na yan. Pinasubo ko lang pala kay ate to. Tingnan natin yung tsura ni ate kung magiging reaction niya. Sipon. Ano sa? So yun nga pala yung ate ko guys, ate Tina, 10 years yung gap namin. Sa di mga di nakakaalam, dalawa lang kami magkapatid guys. So yun yung foods namin guys, yung takso na tilapia, tsaka pinaputok na bangus. Napakasarap na pinaputok na bangus, syempre okay din yung tilapia. Napakasarap ng ating seafoods dito. At yun yung mga kasama natin guys, yung mga kaibigan ni Ate Faye, na aking pamangkin. Maraming salamat po pala sa pagpatuloy sa amin sa may-ari ng bahay na ito. Salamat din po sa pagpapakain sa amin at pagpapainom sa amin. Ito na nga guys, pinatira na nga sa amin yung lambanog. Kaya naman wala kami nagawa, kundi itikman na rin to, tabusin yung lambanog. Pero syempre papakita ko muna yung talent ko. Ito nga hidden talent na dapat ay nakatago na nga lang talaga. Nag-time out nga pala muna kami sa pag-inom kasi nga minalimutan kami puntahan yung simbahan dito. Ginabi na nga kami para puntahan itong simbahan na pinakamatandang simbahan dito sa Mahihay. At pinuntahan nga namin ito guys. Grabe, napakaganda nga ng loob na ito na para siyang parang nasa room. Napakalupit ng disenyo na ito.
Pagtapos ka naman sa simbahan ay bumili kami dito sa may tabi ng simbahan sa may barbecuehan na Broken Hearted si Kuya. Ay, sound trip kasi yan, pang broken eh. Para kang itoya, broken. Ayun yun lang di broken yan. Ito nga pala yung pangalawang balik ulit sa may barbecuehan na to. Kumbaga nakauwi na kami, bumalik ako dito kasi nga naubos na agad namin yung sa sobrang sarap nga nito at napakamura na ito, 20 10 lang to. Kaya naman modern panibago, halaga 100. Ito nga pala yung gabi dito sa may mahayhay na bayan. Tahimik lang tapos may liga dyan. Tapos kakunti lang ng tao sa labas. Tapos hindi yung broken ha, balik tayo sa bahay. Ayun na nga guys yung barbecue. Tapos nagmojito nga kami kasi nga si ate ay gusto ng mojito, hindi naman siya nainom ng beer. Ito nga guys, pati syempre may kangkong crackers dyan. So tira naman tayo sa talent portion guys. Pakinggan nyo muna yung talent ko ha. You're the one that I adore. So please believe me. 150,000 I ang can never binenta. find the Tapos courage yung binenta to ulit. this easy job. Nothing's more divine than each moment. You are mine, be mine, lady. Just forget the past, it's time to make your broken heart. No more divides now. Sabi sa inyo, hidden talent lang yan eh. At yun na nga guys, pagkaubos naman na ng isang bote ng Red Doors ay matutulog na nga kami kasi nga maaga pa kami gigising, 3 AM ang take off namin dito. So sleep na, sila tulog na, ako na nagising pa. And yes, good morning guys. As you can see, hindi yan sikat ng 3 AM no? Na nasabi ko nga kanina sa ating bago matulog. So umalis nga tayo dito guys, 5 AM na at Monday na nga ito. So may pasok pa nga tayo guys from Mahihai to Binyan, tas Binyan to Santa Rosa. Automatic late tayo nito. So pero sulit yung bakasyon na ito. Sasabi ko na isa to sa mga memorable na rides na naganapan ko kasi nakasama ko dito yung akin nanay. So yun na naman guys, maraming salamat sa panonood. Bye bye, ingat lahat.